Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, matagal na akong silent listener sa channel mo. Nagustuhan ko talaga kung paano ka mag-narrate ng mga kwento at mga real talk mo sa mga sender. Sa totoo lang, napapakunot noo ko. Dati sa kwentong napapakinggan ko at hindi ako makapaniwala sa nangyayari pala ang mga ganito sa totoong buhay. Parang teleserye. Napag-alaman ko na napaka-inosente ko pala sa mundo hanggang nagkaroon ako ng karanasan dito sa Maynila na nagpabago ng mundo ko. Sumulat ako na nagpabaka sakaling pagaanin nito ang loob ko tulad ng ibang mga sender at mapayuhan na rin kung papalarin. Tawagin mo po ako sa pangalang Franz. Sa totoo lang ay litong-lito ako sa aking pagkatao dahil ang tingin ko sa sarili ko ay lalaki, ngunit nagkakagusto rin ako sa lalaki. Nung kabataan ko, ang definisyon ko lang sa gay ay binabae at hindi ko naman makita ang sarili ko na gumalaw ng parang babae. Siguro hindi nila halata kasi ang mga hilig ko ay mga panglalaki rin at wala naman akong hilig sa mga pambabaeng gawain, kaya parang tropa lang talaga ako. Tradisyonal ang aking pamilya at alam kong hindi matatanggap ng aming mga kamag-anak at aking mga kaibigan kung sino ako. Ngayon, kaya pinipilit ko na lang na ilihim ang lahat. Laki kami sa hirap ng buhay, kaya nung kolehiyo ako ay wala sa isip ko ang kahit anong relasyon sa babae man o lalaki. Ang priority ko talaga ay mag-aral at makapagtapos. Lahat ng mga nagpaparamdam sa akin, babae at lalaki ay nilalayuan o binabaliwala ko lang. Kaya NBSB, NGSB talaga ako o no boyfriend since birth or no girlfriend since birth. Talaga ako hanggang makapagtapos. Nabulol ako dun NBSB and NGSB. Nagsimula na akong magtrabaho pero hindi ko talaga naging priority ang magmahal ng iba at nakafocus lang ako na kumita ng pera para makatulong sa pag-aaral ng aking mga kapatid at para makatulong sa pamilya. Dumaan ng panahon at nagtrenta ako nang walang karelasyon. May mga landian pero hanggang dun lang at ako na mismo ang umiiwas. Nung naabot ko ang 30, dun na ako napaisip na wala pa talaga akong experience sa makamundong pagnanasa. Kaya nagka-interest talaga ako sa Yellow App. Sobrang kaba ko noon kasi hindi ko naman talaga alam ang gagawin at ayoko sanang persahin ang aking sarili kasi baka di ko rin magustuhan sa huli. Meron akong nakitang profile sa Yellow App na nag-aalok ng serbisyo. May tsura at mukhang lalaki talaga. Naisip ko na mag-hire na lang para hindi nakakahiya dahil wala nga talaga akong karanasan. Nag-check-in ako sa hotel at hinintay lang siya doon. Nalaman ko pa palang nakatulog siya at huli na niya nabasa ang message ko kaya akala ko talaga hindi niya ako sisiputin. Pagdating niya sa hotel, pinagbuksan ko siya ng pinto at nagulat ako dahil matangkad at may itsura pala talaga siya. Naramdaman ko talaga. Nag-slow-mo yung pangyayari pero hindi ko na pinansin dahil pumasok na siya. Pinakilala niya ang sarili niyang si Jess. At doon nagumpisa na nga ang kanyang serbisyo. Tawang-tawa siya sa akin dahil talagang hindi ko alam paano umpisahan. Siya na ang gumalaw at nagturo sa akin anong gagawin. Tumatawa na lang siya at pati ako. Natatawa na lang rin dahil nga malakas talaga ang aking kiliti sa katawan. Hindi pala ako nagpapasok sa kuweba kaya niromansa lang niya ako at sinubo ko siya hanggang matapos kaming dalawa. Naulit ang ganitong pagkikita namin. Kapag may sahod ay lagi siya ang kinukuha kung serbisyo. Niromansa at nilalantakan ko siya hanggang sa matapos kami.
nalaman ko na marami rin pala siyang pinagdaraanan sa buhay. Laki siya sa hirap at pinasok niya ang pagiging callboy at dancer sa club para magkapera. At ngayon nga ay nag-aalok ng serbisyo sa Yellow App. Marami siyang kwento at hindi nahihiyang sabihin sa akin ang mga karanasan niya at kalokohan, pati ang kanyang dating girlfriend at mga kliyente. Ngunit sa dami ng hirap niya sa buhay, masayahin at makulit pa rin siya kapag magkasama kami at dumating na lang sa punto na napalapit na ako sa kanya. Nung mamatay ang kanyang pamangkin, sinubukan kong suportahan siya emotionally sa kanyang pagdadalamhati. Patuloy pa rin ang pagkuha ko ng serbisyo niya para makatulong sa pinansyal kahit konti at para makapaghanap siya ng trabaho. Sinabi niya na kaya lang naman niya ginagawa yon dahil kailangan niya ng pampagamot ng kanyang pamangkin at nung namatay ito ay maghahanap na siya ng matinong trabaho. Makalipas ang 1 buwan, Kuya E, ay nag-resign ako sa trabaho dahil sa pagod at naisip mo nang magpahinga sa probinsya. Kaya nagpaalam muna kami sa isa't isa. Noong nagkahiwalay kami, doon ko naramdaman na namimiss ko siya. Nag-open ulit ng Yellow App pero wala akong gana dahil siya lang ang naisip ko. Ngunit alam ko na wala namang kami at ang relasyon namin ay umiikot lang sa pera. Lagi kong pinagdarasal sa simbahan na bigyan ako ng sign kung dapat pa ba akong manatili o lumayo sa sitwasyon naming dalawa. Ngunit sa araw mismo na yon ay saktong tatawag siya o magme-message sa akin kung kumusta na ako. Lagi niya akong kinukumusta at tinatanong kailan daw ako babalik ng Manila. Nahihirapan ako dahil bakit ganun parang kami pero hindi naman. Napaisip ako, kaya ba niya ako pinapabalik dahil kailangan niya ng pera? Naguguluhan ako sa mga panahong yon, Kuya E. Pagkatapos ng 4 na buwan ay nakahanap ulit ako ng trabahong mapapasukan, kaya nagsimula ko ulit kunin ang kanyang serbisyo. Ngunit ngayon ay nadagdagan na ng pamamasyal. Pumunta kami sa Manila Zoo at lagi kaming naglilibot at nagsisimba sa Quiapo. Natuto ako magsimba muli dahil sa kanya. Saka ko nalaman na maka-Diyos pala siya kahit ganun ang propesyon niya. Sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki ang bayad ko sa kanya kung ikukumpara mo sa iba at siya mismo ang nag-iisip ng mga paraan para makatipid kami kaya hindi ko alam kung pera lang ba talaga ang habol niya sa akin. Nung isang araw na mag-check-in kami, inaalok niya ako na maging magjowa na raw kami. Sa totoo lang, gusto kong magsabi ng oo pero natatakot ako dahil baka pera lang pala talaga ang habol niya sa akin. At dati pa niyang sinasabi na straight siya at sa babae daw siya nagkakagusto kaya tinanggap ko na hindi na lang talaga kami pwede. At nirason ko na lang sa kanya na sa babae ka nagkakagusto at niyakap niya lang ako sabay tawa. Pagkatapos ng araw na yon ay napakasakit ng loob ko dahil hindi ko magawang magsabi ng oo kahit na nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Mahal ko na siya, Kuya E, ngunit ipinangako ko rin kasi sa sarili ko na ayaw ko ng relasyong nakabase lang sa pera. Gusto kong magmahal ng taong mamahalin ako kung sino ako at kahit ano pa ang sitwasyon ko sa buhay. Pagkatapos ng 2 buwan, nakakuha siya ng trabaho. Nagpaalam na magiging sobrang busy siya kaya di muna kami pwedeng magkita dahil ang day off niya ay tatapat ng working day ko. Humigit 1 buwan din kaming di nagkita at walang pangyayari kaya ako na lang ang gumawa ng paraan. Pag day off ko, pinupuntahan ko siya sa malapit sa kanila para mag-check-in ng gabi kasi may pasok pa siya kinabukasan. Nakikita ko rin naman na talagang pagod din siya kaya hindi niya ako naroromansa. Nag-holding hands, nagkukulitan na lang kami bago ko siya lantakan. Pagkatapos namin ay may idlit kami ng konti bago mag-check out. Totoo pala, Kuya Ina, pag mahal mo ang isang tao,
napakasarap ng tulog mo kapag katabi mo siya. Napakapayapa at pakiramdam mo ay ligtas ka talaga sa piling niya. Alam kong nahihirapan siyang makipagkita sa akin dahil sa pagod niya sa trabaho, ngunit pakiramdam ko, hirap na hirap din akong bisitahin siya dahil napakalayo niya. Kaya may mga araw na nawawalan ako ng gana sa kanya, lalo na pag hindi gaanong nasatisfy sa aming ginagawa. Napapaisip ako lagi kung dapat na ba naming itigil to. Isa sa nagpapapintig sa aking puso ay nung sinabi niyang itigil na niya yung pagsaservice at ako na lang daw ang kliyente niya. Napangiti ako at sumaya dahil pakiramdam ko, espesyal ako sa kanya. Siguro kung walang kapalit na pera ang aming pagkikita ay talagang papatulan ko ang sabi niyang maging magjowa kami. Kung para sa kanya, magkakaroon ako ng lakas na loob na ipakilala siya sa aking pamilya at sa mga kaibigan at bahala na silang husgahan ako. Ngunit lagi akong nalilito kung mahal ba niya ako o pera lang ang habol niya sa akin. Dahil parehas niya itong pinararamdam. Sinasabi niya sa akin na gusto niyang pumunta sa aming probinsya at makitira sa amin. Inaaya rin niya ako na pumunta sa kanilang probinsya kahit isang linggo lang, ngunit hindi ko ito magawa dahil kailangan ko magtrabaho, lalo na medyo malaki rin ang pangangailangan ko sa mga oras na yon. Hanggang sa dumalaw ang aming pagkikita dahil sa pangangailangan ng pera ng aking pamilya, hanggang sa mabalitaan ko sa kanya na naospital ang kanyang tatay at namatay. Nagsabi ako na pupuntahan ko siya sa day off ko, ngunit tumanggi siya dahil baka may masabi pa raw ang mga tsismosa nilang kapitbahay. Conservative din kasi ang father niya. Nagkita na lang kami pagkatapos ng libing at sinabi niya na gusto niyang pumunta sa Star City at sinabi ko naman na pag-iipunan ko na lang muna. Dahil Disyembre naging busy ako sa trabaho kaya hindi kami nagkita. Sumabay pa ang pag-uwi ko ng probinsya. Nagulat na lang ako nung nag-message siya sa akin ng December 24 na humihingi ng tulong at itatakbo niya ang sarili niya sa hospital dahil dumudumi raw siya ng dugo. Dahil hindi niya maasahan ang kanyang pamilya, sinubukan kong tumulong kahit konti sa bayad sa hospital. Sinabing may TB siya at kailangan lang ng tamang gamutan. Pagbalik ko sa Maynila, Kuya E, ay sinabi kong bibisitahin ko siya para kumustahin, pero sinabi niyang wag muna at baka ako ay mahawa kaya magpapagaling muna siya bago kami magkita. Pagkatapos ng ilang araw ay nagulat na lang ako at sinugod siya sa ospital. Ginagawan ulit siya ng mga test para malaman kung ano ba talaga ang sakit niya. Nakiusap ako na bisitahin siya sa ospital pero maigpit daw dahil may nakakahawa siyang sakit. Sinabi ko sige, pero nakiusap ako na balitaan niya ako kung okay na siya at kung ano ang resulta. Ginulat niya ako kinagabihan at sinabing sira na raw ang kidneys niya. Kailangan niya raw na mag-dialysis. Nilipat siya sa NKTI at nagsabi ako na please kailangan kitang bisitahin para matulungan naman lang dahil wala ang pamilya niya. Para matulungan man lang dahil wala sa pamilya niya ang dumating at tumulong, ngunit tumanggi siya. Ayaw niya daw na makita ko siyang ganoon. Gusto niya raw pag nagkita kami ay malakas na siya at baka magkaiyakan lang kami. Dahil walang pakialam sa kanyang pamilya niya dito sa Maynila, humingi siya ng tulong sa akin para makauwi ng probinsya. Hihingi na lang siya ng tulong sa mga pinsan niya. Nagmakaawa ko. Nayaan akong samahan siya kasi baka pagsisihan ko pag hindi ko ginawa. Pero tumanggi siya. At ayaw niya na makita ko siya sa ganung kalagayan. Magpapalakas daw muna siya bago kami magkita at gusto niya kung paano kami unang nagkita, ganun din kami kasaya. Sinabi niya na magpapalakas muna siya sa probinsya at doon magdadialysis. Pagkatapos ng isang buwan ay uuwi siya para magkita ulit kami. Gusto niyang kumain kami sa isang seafood restaurant malapit sa Manila Bay at sa puntong yun, mag-iisip na siya kung ipagpapatuloy pa ba ang gamutan o susuko na. Pinangahawakan ko ang pangako niyang yun. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya.
siya lang naman naging lalaki sa puso ko at wala nang iba. Huwag siyang tumigil magdasal at magtiwala sa Diyos. Naiyak ako Kuya E habang sinusulat ito. Sinabi niya rin sa akin na mahal niya ako at alagaan ko raw ang sarili ko. Lagi ako magpapacheck up at huwag ko siyang gagayahin na inabuso ang sarili. Palakas uminom at manigarilyo. Parehas pala kaming hindi mahilig sa gulay kaya suwak na suwak kami sa mga pagpili ng pagkain. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang sakit na ganito ang pinagdaraanan ng taong mahal ko. Araw-araw akong umiiyak sa banyo dahil sa lungkot. Dahil sa ilang araw, makalipas nabalitaan ko na lang sa pinsan niya na wala na siya at di na niya kinaya ang toxicity sa kanyang dugo. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin at umiyak ako ng umiyak. Sa uling araw niya ay wala ako sa tabi niya. Napakasakit kasi hindi ko man lang siya nakausap at nakita bago siya mawala. Hindi ko rin alam kung saan ang lokasyon ng kanyang libingan dahil sa malayong probinsya at wala naman akong kakilala talaga sa pamilya niya dahil hindi sila okay. Ngayon ang pinangahawakan ko na lang ay ang ibinigay niyang isang kwinta sa akin na nagpapaalala sa amin ng aming pagsasama. 2 buwan na ngayon simula nang pumanaw siya ngunit lagi ko pa rin siyang naalala sa lahat ng bagay na aking makita, mapalugar, pagkain, kainan, pangyayari. Hindi pa rin siya mawala sa isip ko. Hanggang ngayon, napakasakit pa rin. Sa huling sandali, hindi ko man lang naramdaman na paramdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal at napakasakit nun sa aking parte. Sana sa pagkwento mo ng relasyon namin Kuya E ay may sabuhay ang pagmamahal ko kay Jess at makatulong sa sakit ng aking naramdaman. Sa pangyayaring ito sa aking buhay ay natutunan ko kung gaano kahalaga ang mga natitirang oras natin sa mga mahal sa buhay kaya huwag itong sayangin. Pahalagahan natin ang mga taong nagmamahal sa atin at huwag mahiya na ipakita kung gaano natin sila kamahal. Maraming salamat po at sana may narate mo din po ito sa channel mo. Okay, Jess? Ay, pangalan? Franz, okay. Maraming salamat sa iyo, Franz. Medyo wait lang kasi nagulo sa dulo kasi parang bigla tuloy bigla ako nag-isip sa dulo na baka sinabi lang or something na namatay ba talaga kasi wala kang parang pinsan lang niya nagsabi, no? Walang parang hindi nung nagkasakit, nung sinabi nagka-TB, hindi man lang kayo nagkita o hindi man lang kayo nagkakitaan o hindi man lang kayo muli nagkita o nagpagamot pa siya sa probinsya para humingi ng tulong. Medyo na ayoko mag-isip ng ganun, no? Pero siguro nga baka may katibayan ka naman na tunay nga naman na namatay siya. Pero sorry kasi parang sa sa yung dawi ng pagkakwento mo na napaka naman na bigla siyang aalis, bigla siyang nagkasakit, bigla siyang tapos ayaw niya makipagkita dahil baka mahawa ka. Pwede naman yun kung talaga naman mahal mo yung tao, pwede mo naman at least makita kahit nga ba malayo lang, no? Hindi yung mapupunta na ng hindi tumulong yung pamilya, mapupunta na ng probinsya, doon pa magpapadialysis, di ba? So parang masyadong ang daming mga issue doon sa kwento. Pero siguro nga, no, baka meron ka namang alangan namang lukuhin ka naman talaga na ganun ngayon nangyari. Pero sorry, para kasing yung dawi mo na ikwento, parang ayaw kanyang makita, no? Dahil baka raw mahawa. Pwede. Diyos ko, pag mahal mo talaga isang tao, kung sasabihin mahal ka ng isang tao, kahit paano gusto mo rin naman makita yung tao, no? Pero anyways, hindi ko naman siya hinuhusgahan, no? Siya, no? Pero ikaw kasi yung totoong mapagmahal talaga dun sa inyong relasyon at yun lang yung aking komento. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.